pa rin itong mangyayari. Thank you. Congressman Chanco, then Congresswoman. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin, yeah. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the floor. On the record, Mr. Chair. I have the floor. We did not refuse to invite. I have the floor. Mr. Chair, suspend. Motion to suspend. Mr. Explain naman nung sinabi nyo kanina about budget for Ako Bicol tapos yung DHW. Saan nyo na pa nakita? Hindi, record yun eh. Kung, okay, ganito, no? Number one, di ba, first of all, for the record, talagang I had reservations, di ba? Parang hindi naman namin pwedeng imbestigahan yung sarili namin, hindi naman pwedeng i-oversight namin yung sarili namin, di ba? Pero ang nangyari, yan po ay pinagbotohan sa plenaryo at pinaproceed. So, kanina nag-motion si Congressman Erice na sabi, imbitahan si Congressman Saldico. Ang pinagtatalunan doon is papaano daw magiging resource person ang isang congressman. So kung ang isang congressman ay hindi pa pwedeng maging resource person at hindi pa pwedeng mag-testify under oath, so paano yung sinasabi na kahit congressman ang, di ba ang sabi ng chairman, kahit congressman ang walang pipiliin. Eh doon pa lang sa pagiging resource person, pinili na siya na hindi na siya pwede. So how can the committee proceed kung ganun kaagad? Yung congressman protektado na kaagad. Okay, number one yun. Number two, yung kay Mayor Magalong, di ba? Sinabi ni Mayor Magalong, pag pinatawag siya, sasabihin niya, sinabi ni Congressman Abante, o di sige, wag mo naman kaming, wag daw lahatin, sabihin mo yung pangalan. Pumayag siya. O tapos ngayon, ayaw nilang emotion, ano ba naman yan, di ba? Eh kaya umalis na lang ako, wala namang mangyayari dito. Ibig sabihin, hinamon nila, payag yung tao. O tapos sasabihin, sige titingnan natin kung kailan. Eh di ba dapat pag hinamon mo, nasabihin mo yung pangalan, dapat, hindi ba dapat kung sinabi mo, sabihin mo yung pangalan, gusto mo sabihin ngayon na? Di ba? Eh, umalis na lang ako, wala namang pupuntahan yan. Gusto niyo sabihin, moro-moro talaga. Hindi, let's not use the word, let's be religion sensitive. Ibig sabihin, lokohan na lang. I mean, hindi pa pwedeng di ba? Sinabi na, mismo di ba, nandun pa yung nagsabi, na, o sige, pumunta ka sa house, sabihin mo kung sino. O tapos request ko na mag-motion, ayaw naman, tsaka na lang daw, tapusin muna yung iba. Lahat naman gusto natin imbitahin eh. Sabay hindi natin imbitahin, di ba? Tsaka di ba sinasabi ni Mayor Magalong pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriation. Kaya di ba kaya kailangan si Saldico, kailangan si Mayor Magalong. Kasi sabi niyo ba pinoprotektahan ng House leadership si Congressman Saldico? Ano ba ba? Hindi ba obvious? Di ba obvious tapos ayaw? Hindi, si Magalong, si Mayor Magalong, sorry. Bait ayaw natin patawag. Saan naman pupunta to? Sir, yung USB kanina. Hindi, kasi di ba sabi ko 13 billion kasi di ba doon makikita mo kasi doon sa records kung sino yung proponent.
Okay? So ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Saldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi na sabihin nag-iimbento ko. Ang point ko is, di ba dapat kung kaninong distrito yung project, siya yung nag-request, di ba? So bakit lumalabas si Congressman Saldico ang nagre-request ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Okay, number 1 yon. O yung BHW tsaka yung Ako Bicol, ganun din, over 2 billion, sila nag-request na pupunta sa ibang distrito. Ang point ko is, bakit hindi yung district congressman ang requestor? Kasi dito lumalabas yung proponent na word, sila yung requestor eh. Di ba bakit kailangan dumaan kay Saldico? Bakit kailangan dumaan sa Ako Bicol o sa BHW? Eh yung 2 billion is halos kasing pantay na yan ng isang congressional district. So, ito ay sa BICAM pinasok itong mga ito. Kaya it was in line with Congressman Teresa's motion of inviting Congressman Saldico dahil siya ang may alam ng BICAM. So tanungin natin, bakit ganyan? Sir, totoo ba na paano na-confirm na Ako Bicol sa BHW yung requestor? Alam ko. Sa document or is it your personal knowledge? Hindi, let them deny it and I will show them how I found. Sir, totoo ba na? So you're claiming, sir, that you have that based on your sources, based on your... Yes. Yun yung nasa Yo, ayaw naman napakita, di ba? Sir, labas mo na lang. Sir, kailan yung ilalabas? Hindi, pa-deny mo muna sa kanila.